2 araw lang bago ang kasal ng aking apo na si Valeria. Lia, santos nang sabihin ko sa kanya na huwag niyang sasabihin sa biyenan niya ang tungkol sa mana niyang 5,200,000. Binigyan ko siya ng babala na hindi siya yung iniisip niyang tao, ang babaeng yon. Salamat sa Diyos at nakinig siya sa akin dahil 24 na oras pagkatapos ng kasal. Dumating sa pintuan namin ang pamilya ng asawa niya, kasama ang isang notaryo, at mga legal na dokumento na humihingi na pumirma si Lia ng waiver para sa lahat ng marital assets. Sinabi nila na isang simpleng babae na walang pamilya ay hindi karapat-dapat makabahagi sa yaman ng kanilang prestihiyosong pamilya. Hindi nila akalain na may ari-arian ang apo ko sa 3 iba't ibang lungsod at ginugol ko ang 30 taon sa pagbuo ng tahimik na imperyo lalo na para maprotektahan siya mula sa mga katulad nila. Ang nangyari nang ilabas ni Lia ang sarili niyang mga dokumento at ipakita kung sino talaga ang pinakasalan niya, ay isang bagay na hindi malilimutan ng pamilyang yon. Ang itsura sa mukha ni Beatriz, Bebe, Sterling Villanueva, kapwa ko sa komunidad, nang malaman niyang ang apo na itinuring niyang walang kwenta ay mas mayaman pa sa buong pamilya nila ay isang larawan na itatago ko sa puso ko habang buhay. Manatili kayo sa kwento ko hanggang sa dulo. Nagsimula ang lahat 22 taon na ang nakalipas na mamatay ang anak kong si Trinidad, Trina, sa isang aksidente sa sasakyan sa highway patungong probinsya. Si Lia ay halos 3 taong gulang pa lang. Ang ama ng bata, isang walang kwentang lalaki na si Andres, Drew Reyes, ay umalis sa anak ko noong buntis pa ito. Ni 5 ay hindi niya binigay. Hindi man lang niya tinanong ang bata. Namatay ang asawa ko 2 taon, bago yon dahil sa atake sa puso. Kaya nang mawala ang nag-iisang anak ko, naiwan akong mag-isa kasama ang batang yon na nakadiapers pa. Tinawag niya akong Mama, dahil hindi niya naiintindihan na hindi na uwi ang tunay niyang nanay. Ako si Clemencia, Lola Nena Torres. 68 na ako, at ang batang yon ang naging dahilan para patuloy akong huminga noong gusto ko na lang mamatay sa dalamhati. Nagtrabaho ako bilang legal secretary sa isang law firm sa Maynila. Hindi malaki ang kinikita ko, sapat lang para mabayaran ang upa sa maliit naming 2-bedroom apartment sa tahimik na barangay. Pero natutunan ko roon ang isang mahalagang bagay. Natutunan ko kung paano gumagana ang batas, mana, ari-arian, at kontrata. Sa loob ng maraming taon, nagmamasid at natuto ako. Pinagkatiwalaan ako ng mga abogado at ipinaliwanag nila ang mga kaso. Pinakinggan ko lahat ng buong buo. Samantala, pinalaki ko si Lia sa kakaunting meron kami. Pinipirmahan ko ang lunchbox niya araw-araw para sa paaralan. Naglalakad kami papuntang bus stop dahil wala kaming sasakyan. Sa gabi, nagtatype ako para sa iba para kumita ng extra. Sa weekend, naglilinis ako ng bahay. Sumasama si Lia at gumagawa ng homework sa kusina ng malalaking bahay habang nagmomop at nag-aalis ako ng alikabo. Hindi siya nagrereklamo. Matamis, mapagpasalamat, at masipag na bata siya na laging may straight eyes. Pinupuri siya ng mga guro sa parent-teacher meeting. Sinasabing espesyal, matalino, at magalang siya. Sobrang proud ako sa kanya. Nangako ako na magkakaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa akin, na makaka-college siya, at hindi siya magkukulang sa kahit ano. Tinupad ko ang pangako kahit na nasira ang kalusugan ko. Nang 7 taong gulang si Lia, nagbago ang buhay ko magpakailanman. Namatay si Silvestre, Tito Silver Abad, isa sa senior partners sa firm kung saan ako nagtatrabaho, dahil sa cancer. Matandang walang pamilya at anak. Inalagaan ko siya sa huling buwan. Daladala ang home-cooked meals sa opisina at sinamahan sa doktor. Nagstay ako ng huli para ayusin ang mga gamit niya. Nagpasalama siya sa paraang hindi ko inasahan. Iniwan niya sa akin ang isang maliit na bahay sa labas ng lungsod at 50,000. Halos mahimatay ako nang basahin ng abogado ang will. Mas malaki yon kaysa sa nakita ko sa buong buhay ko. Umiyak ako ng maraming araw, pero hindi ako tanga. Hindi ko yon isinigaw sa buong barangay. Hindi agad lumipat sa mas malaking bahay o nagsimulang bumili ng mamahaling gamit. Nagpatuloy ako sa trabaho sa firm, nanatili sa paihong apartment, at paihong simpleng damit. Pero ininvest ko ng matalino ang pera. Bumili ako ng maliit na commercial space at ipinarenta sa isang botika. Sa kita mula sa renta, pagkatapos ng 2 taon, bumili ako ng isa pa, tapos isa pa. Patuloy akong namuhay na parang wala akong pera. Pero tahimik na lumaki ang yaman ko. Walang nakakaalam, kahit ang kapitbahay, coworkers, o si Lia. Bata pa siya. Gusto ko siyang protektahan at turuan ang halaga ng sipag, kababaang loob, at pagsisika. Ayaw ko siyang lumaki na spoiled o lapitan lang dahil sa pera.
Kaya itinago ko ang sekreto na parang kayamanang libing na ako lang ang nakakaalam. Lumipas ang mga taon at lumaki si Lia na maganda, matalino, at mabait. Nag-aral siya ng Business Administration sa State University. Binayaran ko ang pamasahe, libro, at lahat ng kailangan niya. Pero akala niya galing sa sweldo ko at sideline jobs ang pera. Nagtapos siya ng may honors sa edad na 23. Nakakuha siya ng trabaho sa isang import-export company. Responsible, matipid, at mabuting anak. Tinulungan niya ako sa gastusin sa bahay, kahit sinabi kong hindi kailangan. Tuwing gabi, nagdi-dinner kami at nagkukwentuhan tungkol sa lahat. Siya ang kasama ko, ligaya ko, at dahilan para mabuhay. Nang magnegatibo 25 siya, nakilala niya si Rafay sa work training. Industrial engineer siya, anak ng pamilyang itinuturing ang sarili na high society sa lungsod namin. Ang nanay niya, si Beatrice Sterling Villanueva, ipinagmamalaki ang apelyido na parang royalty. Malaking bahay sa subdivision, 2 bagong kotse, at yung atitude ng superiority na karaniwan sa mga nagkakamali ng pera bilang class. Nang una siyang dalhin ni Rafay si Lia sa bahay nila, sinalubong siya ni Bebe ng ngiti na napakapeke na naramdaman ko pa ng ikwento sa akin ni Lia. Tinanong niya ng paulit-ulit tungkol sa pamilya, saan kami nakatira, at ano ang trabaho ko. Si Lia, inosente at in love, sumagot ng tapat. Sinabi niyang sekretary ako, nakatira sa rented apartment, patay na ang nanay niya, at wala ang tatay. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha ni Bebe, sa halos hindi na ikukubli na paghamak. Pero talagang in love si Rafay. Mabuting binata siya, masipag at iginagalang ako. Dumadalaw siya sa apartment namin nang walang hiya. Kinakain niya ang luto ko ng masarap, at tinutulungan akong ayusin ang mga gamit sa bahay. Nakikita ko na tunay niyang minamahal si Lia, kahit walang pera o prominenteng pamilya. Pero iba si Baby. Tuwing pumupunta ako sa bahay nila sa family gathering, tinatrato niya ako ng may condescension na nagpapakulo ng dugo ko. Tinatanong niya ng may peking tamis kung hindi ba ako napapagod sa trabaho sa edad ko. Nag-aalok siya ng damit na sinasabing hindi na niya ginagamit, kahit perfect condition, na parang ako ay pulubi. Sinabi niya kay Lia na pagkatapos ng kasal, kailangan niya matutong makihalubilo sa ilang social circles at i-improve ang pananamit at pananalita. Ipinahiwatig na sobrang swerte si Lia na napansin pa siya ni Rafe. Nagngingit-ngit ako pero ngumingiti. Nagsumamo si Lia na huwag akong gumawa ng eskandalo. Sinasabing kaya niyang hawakan ang biyenan. Nangako siyang pag nagsama na sila, magkakaroon sila ng sariling buhay at mawawala ang impluensya ni Bebe. Sumang-ayon ako na manahimik, pero hindi dahil tanga o sunod-sunuran. Manahimik ako dahil nagmamasid, nag-analisa, at naghahanda. Ang instingko ay sinasabi na mapanganib ang babaeng, yon, at ang peking kabaitan ay nagtatago ng madilim na intensyon. At hindi kailanman nagkamali ang instingko. Nagsimula akong mag-imbestiga ng tahimik sa pamilya Sterling Villanueva. Tinanong ko ang mga kakilala sa law firm, sa bangko, at sa mga umiikot sa circle nila. Ang natuklasan ko ay nagpatunay sa hinala ko. Pangitain lang ang pamumuhay ng pamilya Sterling Villanueva. Malaking utang. Ang malaking bahay ay mortgage hanggang sa buto. Ang mga luxury cars ay binili sa credit na overdue. Ang negosyo ng tatay ni Rafi, isang construction supply company, ay pulang-pula. Pinapanatili nila ang lifestyle gamit ang maxed-out credit cards at utang sa kamag-anak. Pero sa labas, mukha silang successful at prosperous. Desperado si Bebe na ipakasal si Rafay sa mayamang babae na makakapagbigay ng fresh cash sa pananalapi nila. Nang dumating si Lia, isang babaeng walang pinansyal na background, walang makapangyarihang pamilya, at walang koneksyon, nakita ni Bebe na banta ito sa plano niya. Pero hindi niya maaring bukas na tutulan dahil lubos na in love si Rafay. At sinabi niyang pakakasalin niya, si Lia, kahit walang basbas ng pamilya. Ang mga buwan bago ang kasal ay parang minefield. Pinuna ni Bebe ang bawat desisyon namin. Ang wedding dress na pinili ni Lia ay mukhang masyadong simple sa kanya. Ang reception hall na kaya namin ay masyadong payak. Kailangang isama sa guest list ang lahat ng importante niyang kaibigan. Kahit tanggalin ang pinsan at tiyan ni Lia. Binayaran ko ang kaya ko nang hindi nagdududa. Sinasabing ipon ko, yon sa maraming taon, at ibinenta ang alahas ng nanay ko. Tinanggap ni Bebe ang pera ng may pilipit na ngiti, na parang ginagawa naming pabor kay Lia ang pagpapakasal sa anak niya. May isang partikular na sandali na nagpakita kung sino talaga ang babaeng yon. Isang buwan bago ang kasal, nag-organisa si Bebe ng family lunch sa bahay nila. Sinasabing para magkakilala ng mabuti ang dalawang pamilya. Inimbita niya ang mga kapatid, pinsan,
at kaibigan mula sa social club. Sa side ni Leah, kami lang dalawa dahil wala kaming ibang malapit na pamilya. Sa buong lunch, tiningnan ako ng mga kaibigan ni Bebe nang may halos hindi nakatagong awa. Isa sa kanila, isang mataba na babae na sobrang alahas. Tinanong diretso si Leah kung paano niya nakilala si Rafe, na parang hindi makapaniwala na natural lang na makalapit siya rito. May nagkomento kung gaano kaganda na hindi pinapansin ng pag-ibig ang social class, na parang si Leah ay katulong na nahuli ang anak ng boss. Tiniis ko. Hinawakan ni Leah ang kamay ko sa ilalim ng mesa, humihingi ng pasensya. Pero ang pinakamasama ay pagkatapos ng pagkain ng tawagin ako ni Bebe sa kusina under pretext na may ipapakita. Isinara niya ang pinto at sinabi ng may ngiti na hindi umaabot sa mata na gusto niyang mag-usap woman to woman. Sinabi niyang naiintindihan niya na ginawa ko ang best sa pagpapalaki kay Leah mag-isa at kahanga-hanga kung paano ko siya pinalaki ng kakaunti. Pero ngayon, sabi niya, magiging bahagi si Leah ng pamilya na may certain social status at expectations. Iminungkahi niyang mas mabuti kung manatili akong low profile at huwag madalas sumama sa social events para hindi ma-embarrass si Leah. Nag-alok pa siya ng monthly allowance para makabuhay ako ng komportable at hindi na magtrabaho ng husto. Sa ganun, hindi na mag-alala si Leah sa akin. Ipinakita niya ito bilang kabutihan. Pero naintindihan ko ang mensahe. Gusto nilang bilhin ang kawalan ko. Gusto nila akong mawala sa social life ni Leah para mamold siya ayon sa pamantayan ng mapagpanggap na pamilya. Lumabas ako sa kusinang yon na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Pero pinanatili ko ang pagiging kalmado. Nagkasalamat ako kay Bebe ng magalang sa concern at sinabing pag-iisipan ko. Nang gabing yon, nang makauwi kami ni Leah, umupo kami at nagkaroon ng seryosong usapan. Tinanong ko kung talagang mahal niya si Rafe, at sigurado ba siya sa pagpapakasal. Sinabi niyang, mahal na mahal niya, hindi katulad ng nanay nito, at iginagalang niya kami pareho. Naniniwala ako dahil nakita ko ang karakter ni Rafe. Ang problema ay hindi siya, kundi ang pamilya niya. Sinabi ko na okay yon, iginagalang ko ang desisyon niya at susuportahan ko lagi. Pero kailangan niyang mangako ng isang bagay. Huwag na huwag niyang papayagang gawing maliit siya ng pamilya ni Rafi, pahiyain, o disrespect. Nangako siya, at doon ako nagdesisyon. Oras na para sabihin ang totoo kay Leah. Magpapakasal na siya at magsisimula ng sariling pamilya. Karapatan niyang malaman na hindi siya walang proteksyon. Hindi siya mahirap na walang kakayahan na iniisip ng pamilya Sterling Villanueva. Nang gabing yon, inihayag ko ang lahat. Ipinakita ko ang mga dokumento ng ari-arian na naipon ko sa loob ng 20 taon. Ipinaliwanag ko ang mga investment, savings, at yaman na itinatago ko. Hindi makapaniwala si Leah sa nakikita. Umiyak siya habang yumakap sa akin. Tinatanong kung bakit hindi ko sinabi. At bakit pinayagan kong lumaki siya na akala namin mahirap kami. Ipinaliwanag ko na gusto ko siyang matuto ng halaga ng mga bagay. Lumaki bilang masipag at mapagkumbaba. At hindi magkaroon ng yabang na dala ng madaling pera. Sinabi ko na lahat ay para sa kanya. Naginugol ko ang mga taon na yon para siguraduhin ang kinabukasan niya. Pero hiniling kong itago ang sekreto. Huwag sabihin kay Rafi muna, lalo na sa pamilya niya. Tinanong niya kung bakit. Ipinaliwanag ko na gusto kong makita kung sino talaga ang mga yon at kung mahal nila siya para sa sarili niya. O magbabago ang ugali kapag nalaman nilang may pera siya. Naintindihan ni Leah, pero iginiit na iba si Rafi at dapat niyang malaman. Nagkasundo kami. Pagkatapos ng kasal, kapag nagsama na sila at settled, sasabihin niya kay Rafi ang lahat. Pero hanggang doon, itatago namin, at walang circumstances na sasabihin kay Bebe o sa natitirang pamilya Sterling Villanueva. Sumang-ayon si Leah. Ang mga araw bago ang kasal ay puno ng final preparations at lumalaking tensyon sa pamilya ng groom. Patuloy na ipinipilit ni Bebe ang opinyon niya sa bawat detalye. Binago niya ang reception menu nang walang konsultasyon. Nagdagdag ng 20 pang bisita mula sa side niya nang walang tanong kung kasya. Nag-hire ng ibang photographer dahil hindi daw prestigious ang pinili namin. Pinayagan ko siyang gawin lahat. Stressed pero masaya si Leah. Sinusubukan ni Rafi na magmediate sa pagitan ng nanay at namin. Kahit madalas siyang sumuko sa demands ni Bebe para maiwasan ang gulo. Pinapanood ko ang lahat ng may kalmadong nagulat kay Leah. Tinanong niya kung paano ako nanatiling tahimik sa harap ng ganoong pang-abuso. Sinabi ko na dahil alam ko ang hindi nila alam at ang pasensya ay laging may gantimpala. 2 araw bago ang kasal, kami ni Leah sa bahay, nagre-review ng final details. Sinusubukan niya ulit ang damit. Pinapanood siya ay puno ng emosyon at pride. Ang batang
Inaalagaan ko mula 3 taong gulang ay ngayon ay maganda, edukado, propesyonal na babae na malapit ng mag-asawa. Pakiramdam ko ay binasbasan. Pero may bigat din sa dibdib. Ang instinct ko ay sinasabi na may plano si Bebe. May itsura sa mata niya lateli. Isang malicious satisfaction na nagpapakaba sa akin. Nang hapong yon, habang natatapos si Lia, umupo kami sa kwarto niya at sinabi kong may mahalagang sasabihin. Hinawakan ko ang mga kamay niya at tiningnan ng diretso sa mata. Sinabi kong mahal ko siya higit sa anumang bagay sa mundo at inilaan ko ang buong buhay ko para protektahan siya. Dahil sa pag-ibig na yon, kailangan kong mangako siya ng isa pang bagay. Huwag na huwag niyang sasabihin sa biyenan ang tungkol sa mana, ari-arian, o pera. Hindi ngayon, at kahit pagkatapos ng kasal. Tinanong niya kung bakit. Dahil malalaman din nila kapag bumili sila ng bahay o major investment. Sinabi ko na kapag dumating ang oras, kapag legal na silang kasal at nabubuhay na mag-isa, maaari nilang ihayag ng dahan-dahan at maingat. Pero gawin yon bago o agad pagkatapos ng kasal ay malaking pagkakamali. Ipinaliwanag ko na hindi siya yung iniisip ni Bebe. Hindi niya nakikita si Lia bilang anak na babae, kundi bilang banta o oportunidad. Kapag nalaman ng pera, magbabago ang ugali niya ng buo. Pero hindi genuine. Kalkulado. Maaring manipulahin niya ang sitwasyon, maglagay ng ideya kay Rafi, o gumawa ng gulo para makontrol ang pananalapi nila. Makinig ng mabuti si Lia. Kahit nakikita ko sa mata niya na akala niya sobra ako. Sinabi niyang mahirap si Bebe. Pero hindi niya iniisip na ganoon kasama. Iginiit ko. Sinabi kong pagkatiwalaan ako, na ang mga taon ko sa buhay ay nagturo sa akin kung paano magbasa ng tao at mapanganib ang babaeng yon. Hiningi ko na sundin niya ako rito. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang dahilan. Sa wakas, tumango si Lia. Nangako siyang hindi magsasalita at itatago ang sekreto hanggang kinakailangan ko. Yumakap siya at nagpasalamat sa pagiging laging nakabantay sa kanya. Yumakap ako ng mahigpit. Pakiramdam ang malaking ginhawa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero ang instinct ko ay sumisigaw na naiwasan ko ang isang sakuna. Dumating ang araw ng kasal, maaraw at maganda. Kumikinang si Lia sa puting damit. Elegant ako sa pearl-colored dress na binili ko para sa okasyon. Ang seremonya sa simbahan ay nakakaantig. Umiyak ako nang makita ang apo kong naglalakad sa aisle. Tiningnan siya ni Rafe ng puno ng pag-ibig na naantig pa ako. Naisip ko na baka mali ako, na baka maging maayos ang lahat, at sapat ang pag-ibig nila para malampasan ang anumang hadlang mula sa pamilya. Ang reception ay sa ballroom na pinalamutyan ng puting bulaklak at gold lights. Inimbita ni Bebe ang kalahati ng lungsod. Mukhang ganoon. Maraming tao, karamihan sa side ng groom. Sa side ko, ilang distant cousins, 2 kaibigan sa trabaho, at lefelong neighbors. Medyo out of place ako sa dami ng social na tao, pero itinaas ko ang ulo. Nag-first waltz sina Lia at Rafe bilang mag-asawa. Tapos ako naman ang sumayaw ng traditional grandmother bride dance. Habang sumasayaw kami, binulong niya sa akin na mahal niya ako. Ako ang pinakamabuting lola sa mundo, at lahat siya ay dahil sa akin. Sinabi ko na siya ang pride ko, kayamanan ko, at dahilan para mabuhay. Sa party, gumagalaw si Bebe na parang royalty. Ipinakikilala niya sina Rafe at Lia sa mga kaibigan. Pero laging binibigyang diin ang achievements ni Rafe, habang halos hindi binabanggit si Lia. Kapag may nagtatanong tungkol kay Lia, sumisingit si Bebe, sinasabing hardworking na bata na nakaraanan ang maraming hirap, na parang charity project na iniligtas ng anak niya mula sa kahirapan. Ngumingiti lang ako at tumatango, kahit kumukulo ang dugo ko. Pero nanatili akong kalmado. Natapos ang party bandang hating gabi. Nag-honeymoon ang bagong kasal sa hotel, dahil kinabukasan ay alis sila sa week-long honeymoon sa Boracay. Umuwi akong pagod pero masaya. Akala ko tapos na ang pinakamasama, at nakaligtas kami sa kasal ng walang major incident. Pero mali ako. Isang araw pagkatapos ng kasal, linggo ng hapon, tumunog ang doorbell ng apartment ko. Binuksan ko at natulala. Nandoon si Bebe, asawa niya, kapatid niyang si Estrella, Tita Esti, at isang lalaki na hindi ko kilala na nakasweet at may dalang briefcase. Pumasok si Bebe nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Sinundan ng iba. Tinanong niya ng peking tamis kung pwede raw mag-usap sandali. Naguguluhan at nag-alala, inanyayahan ko sila sa sala. Ipinakilala ang lalaki bilang Ati. Halasgo, Notary Public. Bigla akong kinabahan. Umupo si Bebe sa sofa na parang trono niya. Naka-cross arms ang asawa sa likod niya. Umupo ang kapatid sa tabi niya nang may nakakairitang smugness. Binuksan ng notaryo ang briefcase
at kinuha ang mga dokumento. Nagsimula si Bebe sa matamis na lason na boses na kilala ko na. Sinabi nilang courtesy visit dahil pamilya na kami at gusto nilang siguraduhin na pareho ang pag-iisip tungkol sa expectations at responsibilities. Hindi ko naintindihan. Tinanong ko kung ano ang sinasabi niya. Ngumiti si Bebe at sinabi na, "Well, alam naman nating lahat na walang resources si Leah, walang estate, walang makapangyarihang pamilya. Dahil wala siyang dala sa kasal, patas lang na protektahan ang assets ni Rafael at ng pamilya." Sumingit si Ati. Halasgo, ipinaliwanag na naghanda sila ng postnuptial waiver na kailangang pirmahan ni Leah. Sa madaling salita, sa event ng divorce, walang karapatan si Leah sa anumang property, investment, o asset sa pangalan ni Rafael o ng pamilya Sterling Villanueva. Napatanga ako. Sinabi ko na dapat pag-usapan, yon ni Leah at Rafael, at wala akong kinalaman. Tumawa si Bebe ng condescending. Sinabi niyang huwag akong maging naive. Alam niyang malaki ang impluensya ko kay Leah at ginagawa nito ang sinasabi ko. Kaya sa akin muna sila dumating. Nagsalita ang tatay ni Rafael sa unang beses ng may otoridad. Sinabi nilang ayaw nila ng gulo o masamain ni Leah. Pero kinakailangan yon para protektahan ang interes ng pamilya. Inaasahan nila na bilang mature at reasonable na babae. Naintindihan ko ang sitwasyon at ikukumbinsi si Leah na pumirma ng walang eskandalo. Idinagdag ni Tita Esti ng malisyoso na dapat magpasalamat si Leah na napangasawa ang katulad ni Rafael at siguradong gagawin ang maliit na sakripisyo na yon para patunayang hindi siya interested sa pera ng pamilya. Kumulo ang dugo ko. Tinanong ko kung alam ni Rafi ito. Sinabi ni Bebe na nasa honeymoon si Rafael at ayaw niyang istorbohin sa boring legal matters. Sinabi niyang pagbalik nito ay settled na lahat. Sa ibang salita, pinaplano nilang pilitin si Leah na pumirma sa likod ng asawa niya. Sinabi ko na katawa-tawa yon at hindi ako sasali sa plano na dayain o pilitin ang apo ko. Nagbago ang tono ni Bebe. Tumayo siya at malamig akong tiningnan. Sinabi niyang pwede, to sa madaling paraan o mahirap. Kung hindi kusang pumirma si Leah, may resources sila para gawing mahirap ang buhay niya. Maaari nilang impluensyahan ang trabaho niya. Sinasabing may koneksyon sila sa buong lungsod. At hindi madaling makahanap ng bagong trabaho ang katulad niya. Binantaan pa niya ako. Sinasabing sa edad ko ay hindi dapat mag-risk ng trabaho dahil sa katigasan. Blatant na binantaan niya ako sa sarili kong bahay isang araw pagkatapos ng kasal ng apo ko. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang mayabang na babae at grupo ng duwag at nagdesisyon. Sinabi ko ng kalmado na naiintindihan ko ang concern nila at kakausapin ko si Leah para makita kung ano ang pwede. Ngumiti si Bebe ng may satisfaction. Hinaplos pa ang balikat ko na parang masunuring alaga. Sinabi niyang alam niyang matalino ako at gagawin ang tama. Iniwan ni Ati. Halasgo ang kopya ng dokumento at business card. Sinabing 1 linggo ako para madala si Leah sa opisina niya para pumirma. Alala ni Bebe na huwag sabihin kay Rafael dahil babaean na usapan, pamilyaan, at umalis sila. Isinara ko ang pinto at nanginginig sa galit. Umupo ako at binasa ang dokumento. Mas masahol pa sa inasahan. Hindi lang separation of assets. May clauses na waive ni Leah ang anumang future inheritance mula sa pamilya Sterling Villanueva at participation sa family businesses. Parang pinupunitan nila siya ng lahat ng karapatan bago pa siya makapagbuo ng buhay. Umiiyak ako sa galit at kawalan ng magawa. Pero pinunasan ko ang luha at sinabi sa sarili na hindi ko papayagan ang mga to sa apo ko. Nasa honeymoon si Leah, masaya at in love. Hindi ko sisirain ang moment na yon sa pamamagitan ng pagtawag para sabihin ang nangyari. Pwede itong maghintay ng 1 linggo. Samantala, may gagawin ako. Kinabukasan, pumunta ako sa law firm. Hiniling ko na makausap si Ati Mar Velasco, senior partner at pinagkakatiwalaan ko. Sinabi ko ang buong sitwasyon at ipinakita ang dokumento na gusto ng pamilya Sterling Villanueva na pirmahan ni Leah. Binasa ni Ati Mar ang papeles at umiling. Sinabi niyang isa, yon sa pinakamapang abuso na dokumento na nakita niya. Malinaw na dinisenyo para samantalahin ang walang legal knowledge. Tinanong niya ang tunay na financial situation ng apo ko. Kaya sinabi ko ang lahat. Ipinakita ko ang mga dokumento ng ari-arian sa pangalan ko, investments, at savings. Ipinaliwanag ko na lahat yon para kay Leah. Naginugol ko ang 20 taon sa pagbuo ng estete na yon para siguraduhin ang kinabukasan niya. Ngumiti si Ati Mar. Sinabi niyang malaking sorpresa ang darating sa pamilya Sterling Villanueva. Iminungkahi niyang maghanda ng proper legal documents para protektahan si Leah.
Inirekomenda niyang i-formalize ang transfer ng properties sa pangalan ni Lia bago makagawa ng legal maneuver ang pamilya. Ginugol namin ang buong linggo sa paghahanda ng papeles. Inilipat ko ang lahat ng properties sa pangalan ni Lia. Nag-set up kami ng trust para protektahan ang assets. Naghanda kami ng dokumento na nagpapatunay na may considerable estate si Lia nang pumasok sa kasal. Hindi bilang mahirap na iniisip ng pamilya Sterling Villanueva. Tinulungan ako ni Ate Mar ng libre, sinasabing kagatapos ng maraming taon ng tapat na trabaho ko sa firm. Ito ang pinakamababa na magagawa niya. Nang bumalik si Lia mula sa honeymoon, kumikinang at masaya, inimbita ko siya sa bahay ko. Inihatid siya ni Rafi, sinasabing pupunta siya sa parents niya. Nang umalis si Rafi, sinabi ko kay Lia ang lahat ng nangyari. Ipinakita ko ang dokumento na gusto pirmahan ng pamilya niya. Nakita ko ang mukha niya mula sa paggalito hanggang disbelief at galit. Hindi makapaniwala na dumating ang biyenan sa bahay ko isang araw pagkatapos ng kasal kasama ang notaryo. Hindi makapaniwala na pinlano nila to sa likod ni Rafi. Umiyak siya sa galit at disappointment. Sinabi niyang tatawagan niya agad si Rafi para sabihin lahat. Pinigilan ko. Sinabi kong hintayin muna. Kailangan namin itong hawakan ng matalino. Ipinaliwanag ko ang ginawa ko sa linggong yon, ang mga dokumento na inihanda, at ang properties na ngayon ay nasa pangalan niya. Tiningnan niya ako nang hindi makapaniwala. Ipinakita ko ang papeles, titles, at bank statements. Ngayon ay may 3 commercial properties si Lia sa prime areas ng lungsod, bahay sa probinsya, at trust na halos 200 milyon sa investments. Ang total net worth niya ay humigit kumulang 5,200,000. Shock si Lia. Tinanong niya kung paano possible yon at bakit hindi ko sinabi. Ipinaliwanag ko ulit ang rason. Sinabi ko ngayon na iintindihan niya kung bakit hiniling kong huwag sabihin sa biyenan ang pera. Kung alam ni Bebe na may pera si Lia, hindi niya ipapakita ang tunay na mukha. Hindi namin malalaman kung sino talaga sila. Sinabi ko kay Lia na may mahalagang desisyon siyang gagawin. Maaari niyang sabihin kay Rafi ang lahat at harapin ang pamilya ng magkasama. O laruin ang laro ni Bebe at bigyan siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. Tinanong niya kung ano ang nasa isip ko. Sinabi ko na pwede naming magpanggap na susunod kami sa gusto ni Bebe. Ipaparamdam sa kanya na nanalo siya. At kapag akala niya panalo na siya, ihahayag natin ang totoo. Hindi lang mahirap si Lia, kundi mas mayaman pa sa buong pamilya Sterling Villanueva. Nag-isip si Lia. Sinabi niyang mukhang revenge. Sinabi ko na hindi revenge. Hustisya yon. Pagpapakita sa kanila na hindi nila maaring tratuhin ang iba na walang halaga, basta hindi nila alam ang financial status. Pagbibigay ng leksyon sa kababaang loob na kailangan nila. Pero nilinaw ko na sa kanya ang desisyon. Matagal siyang tumahimik. Tapos tiningnan ako at sinabing, gusto niyang turuan ang biyenan ng leksyon. Pagod na siya sa pagtrato na parang mas mababa. Na parang swerte siya na napangasawa ni Rafi. Kailangan matuto ang babaeng, yon na hindi pera ang nagbibigay ng class o karakter. Pero hiniling niya na huwag masaktan si Rafi. Dahil hindi nito kasalanan ang ugali ng nanay. Nangako akong magiging maingat kami para hindi siya masaktan ng hindi kailangan. Kaya nagdisenyo kami ng plano. Tatawagan ni Lia si Bebe at sasabihin na nakipag-usap siya sa akin at nakumbinsi ako na ang pagpirma ay pinakamabuti para sa lahat. Sasabihin niyang ayaw niyang magkaroon ng gulo sa kasal dahil sa pera, na hindi naman nakakaapekto sa kanya dahil wala siyang dala. Sasabihin niyang handa siyang pumunta sa notaryo para pumirma. Matutuwa si Bebe at mararamdaman ang tagumpay. Nasa trabaho si Rafi at hindi malalaman hanggang matapos. Ginawa ni Lia ang tawag ng araw na yon. Nandoon ako sa tabi niya nakikinig. Ginamit niya ang pinakamabuting submissive voice. Sinabi kay Bebe na nakipag-usap siya sa akin at ipinaliwanag na legal formality lang ang dokumento para protektahan ang magkabilang panig. Halos hindi mapigilan ni Bebe ang satisfaction. Sinabi kay Lia na alam niyang matalino siya at tama ang napili. Nagkasundo silang magkita kinabukasan sa opisina ni Ate. Halasgo. Hiniling ni Lia na huwag munang sabihin kay Rafi dahil ayaw niya mag-alala ito sa legal issues agad pagkatapos ng kasal. Sumang-ayon si Bebe, sinasabing mas naiintindihan ng mga babae ang mga bagay na to. Nang ibaba ni Lia ang telepono, sinabi niyang hindi pa niya naramdaman ang ganitong galit. Ang condescension sa boses ng biyenan ay nakakasuka. Yumakap ako sa kanya at sinabi na bukas na. Matututo ang babaeng yon ng pinakamahalagang leksyon sa buhay niya. Nang gabing yon, nag-dinner sina Lia at Rafi sa bagong apartment nila. Tinanong ni Rafi kung ano ang ginawa niya buong araw. Sinabi niyang bumisita sa akin at nag-usap tungkol sa kasal,
mga babaean. Walang hinala si Rafe. Kinabukasan, kami ni Lia ay nakasimple at modest na damit. Gusto naming magmukhang eksaktong inaasahan ni Bebe, mapagkumbaba, walang resources, at nagpapasalamat sa mga mumo na ibinibigay nila. Sa bag ko, dala ang lahat ng inihandang dokumento. Property titles, bank statements, trust papers, at valuations. May dala rin akong iba, ang research tungkol sa financial situation ng pamilya Sterling Villanueva. Alam ko ang utang nila, mortgages, at overdue loans. Kung marumi ang laro nila, handa akong maglaro ng mas marumi. Dumating kami sa opisina ni Ati. Halasgo sa oras na. Sinang-ayunan. Nandoon na si Bebe kasama ang asawa at kapatid na si Tita Esti. May dala pa siyang isa pang kapatid na si Tita Nikwe. Gusto nilang takutin kami sa dami. Sinalubong nila kami ng peking ngiti. Binigyan pa ako ni Bebe ng 2 halik sa pisngi na parang best friends. Sinabi kay Lia na maganda ito at bagay sa kanya ang pag-aasawa. Inanyayahan kami ni Ati. Halasgo sa opisina. Malaking kwarto na may dark wood conference table. Umupo kami sa paligid ng table. Kami ni Lia sa isang side. Ang pamilya Sterling Villanueva sa kabilang side. Kinuha ni Ati. Halasgo ang dokumento at nagsimulang magpaliwanag ng bawat clause sa legal jargon. Nagpanggap si Lia na hindi masyadong naiintindihan at tumingin sa akin para sa approval. Tumango ako paminsan-minsan. Sumisingit si Bebe paminsan-minsan para i-translate sa simple terms. Laging may condescending tone. Sasabihin niya na, tingnan mo, there, ibig sabihin lang nito ay sayo ang sayo at kay Rafe ang kay Rafe. Simple lang. Walang dapat ipag-alala. Pinayagan ko siyang magsalita. Sa wakas, natapos ni Ati. Halasgo at itinulak ang dokumento kay Lia kasama ang pen. Sinabi niyang kailangan ng signature sa 3 lugar. Kinuha ni Lia ang pen. Ngumingiti si Bebe na parang pusa na nakakain ng kanari. Mukhang bored ang asawa na parang maliit na gawain lang. Mukhang satisfied ang mga kapatid. Dinala ni Lia ang pen sa papel at biglang tumigil. Tumingin siya kay Bebe at tinanong ng inosente kung sigurado ba siyang kailangan ang dokumentong to. Sumagot si Bebe ng may lason na tamis na, para sa kabutihan ng lahat, para walang misunderstanding kailanman. Tumango ng dahan-dahan si Lia, inilagay ang pen sa table at sinabi na sa kasamang palad. Hindi niya mapipirmahan ang dokumento dahil may false information ito. Katahimikan sa opisina na nakakabingi. Kumunot si Bebe, naguguluhan. Tinanong kung ano ang ibig sabihin ng false information. Itinuro ni Lia ang specific clause na nagsasabing walang assets o property siya nang pumasok sa kasal. Sinabi niyang hindi totoo yon, may estate siya. Tumawa ng kinakabahan si Bebe. Sinabi niyang huwag magbiro. Alam naman nating lahat na hardworking siya, pero walang property o savings. Tumingin si Lia sa akin. Binuksan ko ang bag at kinuha ang folder na may lahat ng dokumento. Inilagay ko sa table. Kinuha ni Lia ang folder at nagsimulang ilabas ang mga papeles isa-isa. Una ang title ng commercial space sa downtown sa high-value area. Nasa pangalan ni Valeria Santos. Pangalawa ang isa pang commercial title. Pangatlo ang bahay sa probinsya. Pang-apat ang trust statement. Inilagay ni Lia ang bawat dokumento sa harap ni Bebe ng kalmado nang walang salita. Mula normal na kulay hanggang pula, hanggang maputla ang mukha ni Bebe. Lumapit ang asawa para tingnan ng mabuti. Nagkatinginan ang mga kapatid. Hindi naiintindihan ang nangyayari. Kahit si Ati. Halasgo ay mukhang naguguluhan. Nang matapos si Lia, nagsalita siya. Ipinaliwanag ng malinaw at matatag na may-ari siya ng 3 fully paid commercial spaces na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 milyon. Bahay sa probinsya na 10 milyon at trust na may 200 milyon sa investments. Ang total net worth niya ay humigit kumulang 5,200,000. Kaya hindi niya mapipirmahan ang dokumento na nagsasabing wala siyang assets. Nagbulol si Bebe, tinatanong kung paano possible, saan galing ang pera, at kung biro ba to. Sumagot ako. Sinabi kong hindi biro, sa loob ng 20 taon, nagtrabaho, nag-invest, at nagtipid ako para sa isang layunin, para siguraduhin ang kinabukasan ng apo ko. Sinabi kong itinatago ko ang yaman na yon ng tahimik, nang walang ipinagmamalaki, at ngayon ay legal na nasa pangalan ni Lia. Pumasok ang apo ko sa kasal na financially independent, at mas solvent kaysa sa maraming pamilyang itinuturing ang sarili na high society. Sa wakas nagsalita ang tatay ni Rafe. Tinanong kung bakit hindi namin sinabi noon at bakit itinago ang impormasyon. Matatag na sumagot si Lia na dahil gusto naming malaman kung sino talaga sila. Kung sinabi namin ang pera mula simula, hindi namin makikita ang tunay na karakter ng pamilya nila.
Hindi nila matutulis na dumating sa bahay namin kasama ang legal documents para agawan siya ng karapatan na wala pa siya. At hindi nila siya tratuhin na may condescension at awa sa loob ng maraming buwan. Sinubukan ni Bebe na ipagtanggol ang sarili. Sinasabing gusto lang nilang protektahan ang anak at normal yon sa pamilyang mayaman. Pinutol ko siya. Kinuha ko ang isa pang folder na dala ko. Ang research sa financial situation nila. Sinabi kong pag-usapan ang yaman. Alam ko na triple mortgaged ang bahay nila at may higit 8 milyon na credit card debt. Binanggit ko ang pending lawsuits mula sa hindi nabayarang suppliers sa negosyo ng asawa niya. Sinabi kong pamumuhay nila sa appearances at credit. Hindi tunay na yaman. At ang tanging stable income ay ang sweldo ni Rafe bilang engineer. Ironiko, sabi ko, na gusto nilang pumirma si Lia ng separation of assets samantalang ang anak nila ang pumasok sa kasal na walang dala at ang apo ko ang may tunay na kayamanan. Tuluyang gumuho ang mukha ni Bebe. Tumungo ang mga kapatid sa hiya. Binatukan ng asawa ang table at sumigaw. Tinatanong kung paano ako naglakas loob na mag-imbestiga sa kanila. Tinawag na invasion of privacy. Sumagot ako ng kalmado na sila ang nagsimula ng laro nang dumating sa bahay ko na may banta at legal documents. Ginawa ko lang ang sigurado na alam ko kung sino ang kaharap. Tumayo si Lia. Sinabi kay Bebe na mahal niya si Rafe, at iyon ang dahilan kung bakit siya nag-asawa. Hindi siya nag-alala na walang pera ang pamilya nito, dahil hindi pera ang pinakamahalaga sa kasal. Pero hindi niya papayagan ang kawalan ng respeto, manipulasyon, at pagsisikap na kontrolin siya. Sinabi niyang may resources siya para mabuhay sa anumang buhay na gusto niya, kasama man o wala ang approval ng biyenan. Sinabi niyang sasabihin niya kay Rafe ang lahat ng gabing yon dahil ang kasal ay itinayo sa katapatan, hindi sa sekreto at manipulasyon. Sinubukan ni Bebe na pakinisin ang sitwasyon. Sinasabing misunderstanding lang at gusto niya lang ang pinakamabuti para sa lahat. Pinutol siya ni Lia. Sinabi niyang hindi niya tinatanggap ang peking sorry at inaasahan na tratuhin siya ng may respeto mula noon. Hindi dahil may pera siya, kundi dahil asawa niya si Rafe at tao na karapat-dapat ng respeto. Kung hindi kaya ni Bebe yon, cordial pero malayo ang relasyon nila. Kinuha niya ang lahat ng dokumento, isinilid sa folder, at lumabas kami ng opisina ng mataas ang ulo. Sa likod namin ay mabigat at nakakahiyang katahimikan. Sa kotse, hindi kami nagsalita ng ilang minuto. Tapos nagsimulang tumawa si Lia. Nervous law muna. Tapos naging full-blown hysterics. Tumawa rin ako. Tumawa kami hanggang masakit ang tiyan. Ang itsura ni Baby ay priceless. Pagkatapos ng buwan na pagtrato sa amin na parang mas mababa at dapat magpasalamat na tinanggap sa pamilya nila, lumabas na kami ang may tunay na kayamanan. Nang gabing yon, nag-usap sina Lia at Rafe. Sinabi niya ang lahat. Ang yaman na itinayo ko, ang property transfers, ang eksena sa notaryo, lahat. Nagulat si Rafe. Hindi makapaniwala na ginawa yon ng nanay niya o dumating sa bahay ko na may legal papers nang walang konsultasyon sa kanya. Galit at nahiya siya. Libu-libong sorry ang sinabi niya kay Lia. Kahit nilinaw nito na hindi siya kasalanan ang ginawa ng nanay. Agad na kinonfronta ni Rafe ang parents niya. Ikinuwento ni Lia sa akin na malakas na away. Sigaw ni Rafe sa nanay niya ang mga bagay na hindi pa niya nasabi noon. Sinabi niyang nahihiya siya sa ugali nito, na tinrato ang asawa niya na parang basura, at sinubukang manipulahin ang kasal nila. Sinubukan ni Bebe na ipagtanggol. Sinasabing proteksyon lang sa anak. Sinabi ni Rafe na hindi niya kailangan ng proteksyon. Matanda na siya na kayang magdesisyon para sa sarili. Sinabi niyang asawa niya si Lia at kung hindi niya kayang respetuhin, ililimit niya ang relasyon sa kanila. Kahit ang tatay niya ay sinisi si Bebe sa paglalagay sa kanila sa nakakahiyang posisyon. Ang mga sumunod na linggo ay tensyon. Sinubukan ni Bebe na makipag-ugnayan kay Lia ng maraming beses na may sorry na mukhang excuses. Pinanatili ni Lia ang distansya. Nilinaw niyang magpapatuloy ang family relationship dahil sa respeto kay Rafe. Pero hindi na siya magtitiwala kay Bebe. Buong-buo na sinuportahan ni Rafe ang asawa. Sa katunayan, ang paghayag ng yaman ni Lia ay hindi nagbago ng ugali niya rito. Nanatili siyang parehong loving at respectful na lalaki na umibig sa batang akala niya wala. Nagpatunay yon na tama kami tungkol sa kanya. Ang problema ay hindi si Rafe, kundi ang pamilya niya. Sa paglipas ng panahon, nagsettle sa bagong normal. Bumili sina Lia at Rafe ng magandang bahay sa exclusive area ng lungsod. Binayaran nila cash ng walang utang. Nang makita ni Bebe ang bahay, halos mahimatay. Mas malaki at luxurious kaysa sa kanila.
Dinisen ni Lia ng may exquisite taste at may magandang hardin kung saan plano niyang magdaos ng family gatherings. Hiniling niya na lumipat ako sa kanila. Sinasabing maraming kwarto, pero magalang na tinanggihan ko. Sinabi kong kailangan ng bagong kasal ng sariling space at intimacy. Bukod pa, comfortable ako sa apartment ko. Magkakaroon kami ng oras para magkasama kapag dumating ang mga apo. Nagpatuloy si Lia sa trabaho. Hindi binago ng pera ang kanya. Nanatili siyang parehong hardworking at humble na batang pinalaki ko. Ginamit niya ang yaman ng matalino, nag-invest, nagtitipid, at nagdonate sa causes na mahal niya. Proud si Rafi sa may kakayahang at independent na asawa. Sa katunayan, nang tuluyang bumagsak ang negosyo ng tatay niya, dahil sa naipon na utang, si Lia ang nag-alok ng interest-free loan para makabayad sa mga empleyado ng may dignidad. Tinanggap ng biyenan ang loan ng may kababaang loob na hindi ko inakalang makikita. Ang gestor na yon ay nagpakita na mas malaki si Lia kaysa sa anumang sama ng loob. Hindi niya ginamit ang pera para sa revenge, kundi para tulungan kahit ang mga nanakit sa kanya. Kailangang lunukin ni Bebe ang pride at tanggapin na ang manugang niya ay mas successful, mas generous, at mas marangal kaysa sa kanya. Hindi kailanman naging mainit ang relasyon nila, pero naging respectful man lang. Natuto si Bebe na pigilan ang dila bago magkomento ng condescending. Natuto siyang ang pera ay hindi bumibili ng class at ang tunay na yaman ay nasa karakter ng tao, hindi sa bank account. 2 taon pagkatapos ng kasal, nagbuntis si Lia. Nang sabihin niya sa akin ng balita, umiiyak ako sa tuwa. Magiging great-grandmother ako. Ang baby na yon ang ika-4 na henerasyon ng maliit naming pamilya. Sa buong pagbubuntis, inaalagaan ko si Lia katulad noong bata pa siya. Nagluluto ako ng nutritious meals at sumasama sa doktor. Nagdedekorate kami ng nursery ng magkasama. Gusto ring sumali si Bebe, pero naglagay si Lia ng malinaw na boundaries. Pinayagan niya na sumali, pero hindi magdesisyon. Isinilang ang magandang baby girl na pinangalanan nilang Zora Clemencia. Pinangalanan sa akin. Nang sabihin sa akin ni Lia, umiiyak ako na parang bata. Naging liwanag ng buhay ko ang batang yon. 70 na ako ngayon. Puti na ang buhok ko. May wrinkles at age spots ang kamay ko. Pero puno ang puso ko. Nakikita ko si Zora na lumalaki na napapaligiran ng pag-ibig, seguridad, at oportunidad. Nakikita ko si Lia na magandang ina na alam kong magiging. Nakikita ko si Rafi na loving father at devoted husband. At alam kong sulit lahat. Bawat extra hour na pinagtrabahuhan ko, bawat sakripisyo, bawat piso na itinipid imbes na gastusin sa sarili, sulit lahat. Ang yaman na itinayo ko ay hindi talaga tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagbibigay ng opsyon, kalayaan, at seguridad sa apo ko. Tungkol ito sa pagsisigurado na hindi niya kailangang tiisin ang kahihiyan dahil sa pangangailangan sa pera. Tungkol ito sa pagsisigurado na mapipili niya ang buhay batay sa pag-ibig at pangarap, hindi sa pangangailangan. Ang leksyon na natutunan namin ay ang tunay na halaga ng tao ay hindi sinusukat sa bank account o magarbong apelyido. Sinusukat ito sa karakter, dignidad, at kung paano natin tratuhin ang iba. Lalo na kapag iniisip natin na wala silang mayaalok. Ipinakita ni Bebe at pamilya niya ang tunay na karakter ng akala nila ay walang resources o kapangyarihan ang kaharap. Tinrato nila kami ng may paghamak dahil akala nila walang kaparusahan. Pero ang buhay ay may paraan para turuan ng kababaang loob ang mga mayabang. Ngayon sa family gatherings, magalang pero tahimik si Bebe. Wala na siyang komento sa damit ko o saan kami galing. Wala na siyang mungkahi na kailangang i-improve ni Lia ang pananalita o style. Natuto siyang ang appearances ay nakakalinlang at hindi dapat maliitin ang tao batay sa nakikita sa labas. Sinabi sa akin ni Lia na minsan ay naawa siya sa biyenan dahil mahirap sigurong mabuhay na alam mong ang sariling pride ang nagpalabas mong tanga. Sinabi ko na okay ang awa, pero huwag niyang kalimutan ang leksyon. May mga tao sa mundo na respeto lang sa pera at kapangyarihan, hindi sa katauhan. At kailangan niyang piliin ng mabuti kung sino ang pagtitiwalaan ng puso. Inilapat ni Lia ang leksyon na yon sa buhay niya. Pinipili niya ang mga kaibigan batay sa shared values, hindi social status. Tinuturuan niya si Zora na tratuhin ang lahat ng may respeto. Maging ang principal ng school o ang babaeng naglilinis ng CR. Nagdonate siya ng generous sa causes na tumutulong sa single mothers dahil alam niya kung gaano kahirap ang buhay na yon. Lumilikha siya ng legacy hindi lang ng pera, kundi ng values. At iyon ang mas nagpapalaki sa pride ko kaysa sa anumang numero sa bangko. Pagtingin pabalik, wala akong babaguhin. Masakit makita ang apo kong tratuhin ng may paghama.
Mahirap pigilan ang bibig sa loob ng buwan, habang tinitingnan kami ng pataas ng pamilyang yon. Pero dahil doon, nakita namin kung sino talaga sila. Kung sinabi namin ang yaman mula simula, peking respeto ang ibibigay ni Bebe, motivated ng kasakiman. Hindi namin makikita ang tunay niyang mukha. Hindi maunawaan ni Rafe ang toxicity ng pamilya niya, at hindi matutunan ni Lia ang kahalagahan ng pagtatakda ng boundaries at pagtatanggol sa sarili. Kaya sa pa ang pasasalamat ako kay Bebe sa pagpapakita kung sino siya bago pahuli. Ang kasakiman at klasism niya ay nagbigay sa amin ng gift ng clarity. Ngayon, nabubuhay kami ng bukas ang mata. Alam na eksaktong sino ang kaharap. Walang umplisan surprises sa hinaharap dahil nakita na namin ang pinakamasama na maipapakita ng pamilyang yon at nakaligtas kami. Higit pa roon, lumago kami. Sa lahat ng kababaihan na nakikinig sa kwento ko, lalo na sa mga lola, nanay, at babaeng nagpapalaki ng anak o apo mag-isa, may mahalagang. Sasabihin ako, ang halaga mo ay hindi nakadepende sa gaano karaming pera sa bangko. Ang halaga mo ay nasa lakas mo, kakayahang magmahal, at determinasyon na bigyan ng mas magandang buhay ang mga anak mo. Pero gusto ko ring sabihin na okay na maging matalino sa pera. Okay na mag-ipon, mag-invest, at maglano. Okay na magtayo ng financial security, hindi para sa yabang, kundi para sa proteksyon. Sa mundong ito, hindi binibili ng pera ang happiness, pero binibili nito ang options. Binibili nito ang opsyon na magsabi ng hindi sa abusive situations. Binibili nito ang opsyon na umalis sa toxic people. Binibili nito ang opsyon na mabuhay ng may dignidad. Hindi kailangang isigaw sa buong mundo ang meron ka. Mas matalino ngang mag-low profile. Pero alamin ang halaga mo, alamin ang resources mo, ayusin ang papeles, at protektahan ang assets mo legally. Huwag magtiwala sa verbal promises o kabaitan ng mga hindi pa napatunayan ang karakter. At higit sa lahat, turuan ng mga anak at apo na ang respeto ay pinagkakakitaan sa gawa, hindi sa bank account. Ang tunay na yaman ay nasa genuine relationships, sa pamilyang sumusuporta sa iyo, at sa mga kaibigang kasama mo sa hirap at ginhawa. May pera na ngayon si Lia, pero ang tunay na nagpapayaman sa kanya ay ang pag-ibig na binabahagi niya kay Rafe, ang magandang pamilya na binubuo nila, at ang values na ipapasa niya kay Zora. Ang pera ay tool lang. Napakabergamit na tool, pero tool lang. Ano ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit. Ginagamit mo ba ito para pahiyain ang iba katulad ni Bebe sa kanyang supposed social status? O ginagamit mo ito para magtayo, tumulong, at lumikha ng oportunidad katulad ni Lia? Iyan ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng pera at pagkakaroon ng class. Maniwala kayo, maaari kang magkaroon ng lahat ng pera sa mundo, pero miserable at walang laman pa rin. O maaari kang magkaroon ng katamtamang resources, pero sobrang yaman sa mga bagay na tunay na mahalaga. 20 taon akong nagtayo ng estete para sa apo ko. Pero ang tunay na ibinigay ko sa kanya ay hindi ang properties o pera sa bangko. Binigyan ko siya ng edukasyon, values, emotional strength, at katiyakan na laging may nasa gilid niya. Iyan ang tunay na mahalaga. Ang pera ay cherry on top lang. Ang tool na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay ang values na yon ng may kalayaan at seguridad. Ngayon, kapag pumupunta ako sa bahay ni Lia at nakikita si Zora na naglalaro sa magandang hardin, kapag nakikita ko ang apo kong ngumingiti ng walang pinansyal na alalahanin, at kapag nakikita ko si Rafe na umuwi mula sa trabaho para yakapin ang pamilya ng tunay na pag-ibig, alam kong tama ang ginawa ko. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng gabing nagising, lahat ng taon na nagsuot ng simpleng damit habang nagtitipid ng bawat piso, lahat may saysay. Tinitingnan ako ni Bebe ngayon nang may halo ng respeto at hinanakit. Alam niyang malubha niyang maliitin ako. Alam niyang ang mapagumbabang matandang babae na pumupunta sa bahay niya na nakasimple na damit ay lumabas na mas matalino, mas matalas, at mas mayaman kaysa sa kanya. Siguradong sumasakit ang pride niya. Pero wala akong satisfaction sa sakit niya. Ang satisfaction ko ay sa tagumpay ng apo ko. Sa pagkakita sa kanya na nabubuhay ng deserve niya ng mataas ang ulo nang hindi na kailangang tiisin ang kahihiyan mula kanino man. Minsan naiisip ko kung ano ang nangyari kung hindi ako binigyan ni Tito Silver ng mana noon. Makakapagbigay ba ako kay Lia ng parehong buhay? Malamang hindi sa material, pero sigurado akong ibibigay ko pa rin ang parehong dami ng pag-ibig, values, at emotional guidance. Ang pera ay nagpalaki ng posibilidad ko, pero hindi nito nilikha ang pag-ibig ko sa kanya. Ang pag-ibig na yon ay laging nandiyan mula nang yakapin ako ng 3 taong gulang na batang umiiyak noong nawala ang nanay niya. Mula noon, nangako ako na hindi siya magkukulang sa kahit ano. At tinupad ko ang pangako sa lahat ng paraan.
Matanda na ako. Lumiliit na ang oras ko sa mundo. Pero alis ako ng mapayapa na alam kong inihanda ko ang apo ko sa buhay. Nainiwan ko ang legacy hindi lang ng pera, kundi ng dignidad at lakas. Lumalaki si Zora na nakikinig sa kwento ng great-grandmother na nagtatrabaho ng husto, matalino, at nagprotekta sa pamilya ng may katalinuhan at pag-ibig. Kung may isang huling payo ako, ito yon. Huwag hayaang gawing maliit ka ng sinuman dahil sa economic situation mo. Walang kahihiyan ang kahirapan. Ang tunay na kahihiyan ay ang yabang, kalupitan, at kawalan ng empatiya. Nakilala ko ang napakahirap na may gintong puso at napakayaman na walang laman ang kaluluwa. Hindi tinutukoy ng pera kung sino ka. Ang gawa mo ang tumutukoy. May pera o itsura ng pera si Bebe at ginamit niya, yon para subukang pahiyain kami. May dignidad kami at ginamit namin yon para manatiling matatag. Sa huli, nanalo ang dignidad. Lagi yon. Maaring hindi agad o halata. Pero sa wakas lumalabas ang katotohanan at nagpapakita ang tao kung sino talaga sila. At kapag dumating ang moment na yon, gusto mong nasa tama kang side ng kasaysayan. Sa side ng pag-ibig, kababaang loob, at integridad, hindi yabang at kasamaan. Hindi natatangi ang kwento ko. Alam kong libu-libong kababaihan sa buong bansa ang gumagawa ng malalaking sakripisyo para sa pamilya. Nagtatrabaho ng 2 o 3 trabaho para mapag-aral ang mga anak, at nagtitipid ng bawat sentimo para sa mas magandang bukas. Sa inyong lahat, sabi ko, magpatuloy kayo. Hindi sayang ang sakripisyo ninyo. Makikita ng mga anak ninyo ang halimbawa ninyo at matututunan na ang sipag at determinasyon ay nagbubunga. At baka, katulad sa akin, bigyan kayo ng buhay ng unexpected opportunities na maaari ninyong kunin kung matalino at forward-thinking kayo. Huwag hintayin na may mag-rescue sa inyo. I-rescue ninyo ang sarili ninyo. Magtayo ng sariling yaman, kahit maliit muna. Mag-ipon ng kaunti bawat buwan. Mag-invest sa edukasyon, kaalaman, at skills na walang makakaagaw sa inyo. Protektahan ang itinayo ninyo legally. At turuan ang mga anak na gawin din. Noong araw na pumirma si Leah sa transfer papers, sinabi sa akin ni Ati, marang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sinabi niyang extraordinary ang ginawa ko. Na nagtayo ako ng empire ng tahimik habang iniisip ng lahat na sekretary lang ako. Sinabi niyang nangangailangan yon ng disiplina, vision, at incredible willpower. Sinabi ko na hindi extraordinary. Pag-ibig lang ng lola na gagawin ng kahit sinong lola para sa apo. Umiling siya at sinabi na hindi. Maraming tao ang nag-aaksaya ng unexpected gains sa walang halaga. Sinabi niyang, may karunungan kang nag-invest, nagpalago ng pera, at pinrotektahan yon sa loob ng mga dekada nang hindi sinayang sa unnecessary luxuries. At iyon ay bihira at kahanga-hanga. Ang mga salita niya ay nagpa-reflect sa akin. Baka may espesyal sa ginawa ko, hindi dahil mas mabuti ako kaysa sa iba, kundi dahil malinaw ang layunin ko. Mula nang matanggap ang mana mula kay Tito Silver, alam ko eksaktong para saan yon. Para kay Leah, hindi ko nakita bilang pera ko. Nakita ko bilang kinabukasan niya. Ang clarity na yon ang nagbigay sa akin ng lakas para labanan ang tukso. Patuloy na mamuhay ng simple, at mag-invest ng matalino. Ang clarity of purpose na yon ang gusto kong ipasa. Kapag alam mo ang iyong bakit, mas madali ang paano. Ang bakit ko ay si Leah. Makita siyang lumaki ng secure, edukado, at protektado. Siguraduhin na hindi siya kailangang umasa sa iba para makapagdesisyon batay sa gusto niya, hindi sa pangangailangan pinansyal. At nagtagumpay ako laban sa lahat ng odds, sa kabila ng pagsisimula mula zero at pagpapalaki ng bata mag-isa habang full-time na nagtatrabaho. Nagtagumpay ako. At kung kaya ko, kaya ninyo rin. Hindi sinasabi na lahat ay makakatanggap ng unexpected inheritance o makaipon ng milyon-milyon. Ang halaga ay hindi mahalaga. Ang prinsipyo ang mahalaga. Ito ang prinsipyo ng pag-iisip ng long-term, pagsakripisyo ng immediate gratification para sa future security, pagiging strategic imbes na reactive, at pagprotekta sa pamilya ng may practical foresight. Sinabi sa akin ni Leah na kapag lumaki si Zora, ikukwento niya ang kwentong ito. Sasabihin niyang ang great-grandmother niya ay babaeng hindi hinayaang tukuyin ng circumstances, na kinontrol ang destiny at nilalaro ang laro ng buhay ng may katalinuhan at strategy. Sasabihin niyang, mapagumbaba pero hindi tanga, mabait pero hindi tanga, at nagpatawad pero hindi nakalimot. Mga leksyon, yon na gusto kong iwan. Pagtingin pabalik, ang pamilyang tumingin sa amin ng may awa, dahil mahirap ay sila pala ang may tunay na financial problems. Ang pamilyang nagmamalaki ng social status, ay sila pala ang may utang hanggang lig. At ang mapagumbabang matandang babae, kasama ang walang resources,
na apo ay lumabas na may mas maraming pera kaysa sa kanilang lahat. May kakaibang sense of humor ang buhay, pero lampas sa irony, may leksyon ng hustisya. Lagi lumalabas ang katotohanan at nagpapakita ang realidad. Pamumuhay si Baby sa House of Cards na itinayo sa credit at appearances. Isang araw bumagsak ang bahay na yon. Namuhay kami ng simple na itinayo sa solid foundation ng trabaho at savings. Nang dumating ang oras para ipakita ang cards, malinaw kung sino talaga ang mayroon. At ang revelation na yon ay nagbago magpakailanman ng family dynamics namin. Natuto si Rafael ng mahalagang leksyon tungkol sa hindi paghusga sa tao, batay sa apparent financial situation. Natuto siyang ang asawa niya ay mas may kakayahan at independent kaysa inisip niya. Imbes na ma-threaten, naging proud siya. Minsan sinabi niya sa akin na umibig siya, kay Lia nang akala niya ordinary girl ito, at ang pagkaalam na extraordinary ito ay nagpatunay na tama ang napili niya. Lubos akong nanalo sa kanya. Ngayon kapag nagkakasama kami bilang pamilya, may bagong respeto sa hangin. Hindi na gumaganap si Bebe na parang ginagawa niyang pabor si Lia sa pagtanggap sa pamilya dahil alam niyang kabaligtaran. Si Lia ang nagpakita ng generosity sa pamamagitan ng pagpapautang sa biyenan nang bumagsak ang negosyo nito. Si Lia ang may hawak ng power sa relasyong ito. Kahit hindi niya ginagamit para pahiyain o kontrolin. Ginagamit niya lang para magtakda ng healthy boundaries at humingi ng respeto. Iyan ang tunay na power. Hindi ang power na magpahiya, kundi ang power na magtakda ng patas na terms. Ito ang power na maglakad ng may dignidad. Alam na may options ka at nagtayo ka ng sariling seguridad. Iyan ang tunay na empowerment na maibibigay ng pera kapag ginamit ng matalino. Sa tuwing nakikita ko si Lia na namamahala ng investments o nagpaplano ng future ng pamilya, proud ako hindi lang sa material success, kundi dahil nakikita ko ang kumpletong babae. Babaeng maaring magmahal at matigas, generous at matatag, mapagkumbaba pero hindi mahina. Mga tunay na leksyon, yon na sana itinuro ko sa kanya. Ang pera ay tool lang. Ang tunay na leksyon ay tungkol sa dignidad, strategy, pasensya, at pagbabasa ng tao. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? I-share ang kwento ninyo sa akin. Nagpapalakas tayo lahat. May happy ending ang kwento ko. Pero alam kong hindi lahat. Ang success ay hindi lang sa bank account. Ito ay sa karakter na itinayo mo at values na ipinasa mo. Kung lumaki ang mga anak mo bilang mabuti, masipag, at may malasakit na tao, nagtagumpay ka. Binigyan ako ng blessing na bigyan si Lia ng economic security kasama ang pag-ibig at values. Pero kahit walang pera, magiging successful pa rin ako dahil pinalaki ko ang extraordinary na babae. Kaya huwag mawalan ng pag-asa kung mahirap ang sitwasyon ninyo. Magpatuloy, magtrabaho, at magmahal. Ipapakita ng bunga ng pagsisikap ninyo. Maaring hindi pa ano ninyo inaasahan, pero ipapakita. Dahil ang pag-ibig at pagsisikap ay hindi kailanman sayang. Lagi silang nag-iiwan ng marka. Nagagalak akong nandito kayo at naibahagi ko ang kwento ko. Kung nagustuhan ninyo, ipakita sa pamamagitan ng pag-like sa video at subscribe sa channel. Tingnan natin kung gaano karami tayo. Sumulat sa comments kung saang lungsod kayo nanonood at anong oras na. Curious ako kung saan kayo nagtutune in. Kung gusto ninyong suportahan ako ng kaunti pa, maaari ring mag-send ng maliit na donation. Nagbabahagi ako ng bagong life stories araw-araw para sa inyo. At ngayon, dalawa sa pinakapopular kong kwento ang lalabas sa screen para mapili ninyo kung ano ang susunod na panoorin.